Yan mga ka-Boy George, samahan niyo po ako sa aking panibagong video. Ngayong araw mga ka-Boy George, papunta tayo ngayon doon sa lugar kung saan nagsimula si Diwata, kung saan siya nakatira dati, doon sa ilalim ng tulay. Kaya samahan niyo po ako mga ka-Boy George. Huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-like, share sa aking mga video mga ka-Boy George. Yan, let's go! Biruin yung mga ka-Boy George, no, na sa sipag at syaga ni Diwata ay nakamit na yung buhay na pinapangarap niya dati. Kaya sana ay mayroon tayong matutunan sa kanya at sana matuloy-tuloy yung kanya negosyo. Yan na po, i-share ko lang sa inyo. Yan po mga ka-Boy George, ito po yung tulay dito. Kung napapansin natin ito na dito, yan po, dyan siya sa ilalim nakatira. Sa ngayon hindi tayo makapasok dyan kasi may harang dito. O kung napapansin natin yan, may harang na babuwire, hindi tayo makapasok dyan kasi baka masusugatan tayo. Ito po yung bridge na papunta doon sa Senado at dyan siya nakatira. Kung gaano kahirap yung buhay niya dati. So ngayon nakikita natin more successful na talaga yung kanyang buhay ngayon dahil sa Diwata Pares Overload. Kaya yan, i-share ko lang sa inyo kung saan siya nakatira. Yan. So dito po sa may tulay yan. Yan, kung napapansin nyo mga ka-Boy George, yung area na to, yan po yung sa Senado. Diyan po siya nagsisimula na nagtitinda ng Paresan Overload. At dito po nag-boom ng kanyang negosyo. Kaya lang sa di inaasahan talaga na lagi siyang ma-clearing dito na area. Kaya may nagsasabi sa kanya doon na binigyan siya ng pisto sa may-ari doon sa pisto na di iwan ko lang kung libre ba. Siguro hindi na siguro libre kasi sa panahon ngayon. Kaya dyan po siya nagtitinda dati. Kaya ngayon medyo ang naiwan na lang dito yung mga ibang nagnegosyo, nagtitinda. Pero si Diwata lumipat na doon sa may unahan ng GSIS.